Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kaya nga, mga kabunyog, mga kababayan, si Senadora Leila de Lima, ngayon ay congresswoman, ay nanawagan na kailangang imbestigahan at patuloy ipurso ang pagkaso kay Marcoleta. Yan. Si Congresswoman Leila na yan, ha? Si Congresswoman Leila de Lima na yan. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, dapat ipagpatuloy ang pag-imbestiga saka pagkaso kay Marcoleta. Kasi inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng donations eh. Inamin niya yun. Yun ang depensa niya doon sa COMELEC eh. Ang sabi niya, tumanggap ako ng donations. Bago ang campaign period, 75 million tinanggap niya. Sa 3 tao, si Mike Defensor nag-donate sa kanya. Yung isa Espirito at saka yung isa Biray ang apelyido, hindi ko na lang natandaan ng mga pangalan. Inamin niya yun. Kaya lang sabi niya, hindi naman ako liable sa election offense kasi hindi naman ako kandidato. Flying Piñera Doctrine. Nagiging kandidato ka lang kapag nagsimula na ang campaign. Ay natanggap niya daw yan, mga January yata, 75 million. Oh. So ngayon, inamin niya yon. So ibig sabihin, admission na yon kasi sinubmit niya sa COMELEC yon at sinumpaan niya rin yon, subscribe. So yun na yung gagamitin laban sa kanya ngayon. So tumanggap ka pala ng donations ha, 75 million. Hindi ka pa kandidato ka mo. O pero congressman ka naman, party list. Kasi congressman pa siya. Noong tinanggap niya ang gift na yon o donation, congressman siya. O di ka liable siya sa graft. Liable siya sa graft. Liable din siya pwede pa rin siyang liable sa indirect bribery. Sabi nga ni Lacson, si Leila sabi niya liable siya. Liable siya sa graft. Mayroon pa ngang iba eh. Liable pa siya perjury. Bakit perjury? Kasi nung una, sumumpa na siya sa sosi niya. Sabi niya wala siyang natanggap na donation o contribution. Sabi niya, yung pala mayroon. O, di nagsinungaling ka, perjury yan. Kaya ang isa si Congresswoman Leila de Lima ang naglabas kaagad ng reaksyon. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, dapat ipurso yan. Ito, sabi ni de Lima, de Lima pushes probe into Marcoleta's 75 million donation despite COMELEC clearance. Ibig sabihin, wag na tayo sa COMELEC. Wag na yung COMELEC na yan. Wala kang maaasahan dyan. Posibleng totoo yung sinabi ni Senador Ping Lacson na napipressure ang COMELEC ng isang makapangyarihang interest group. Di wag sa COMELEC. Ibig sabihin, ang kaso kasi sa COMELEC, election offense. Ang pinag-uusapan na nating kaso, graft, perjury, indirect bribery. Saan na yan papasok? Sa ombudsman na yan, kay Boying Rimulya. Kay Boying Rimulya na yan. Ay, sa tingin ko naman, perjury, bribery, graft, oo. At saka yan, yung mga yan, talagang mga crime yan, krimen yan. Yung kasing sa COMELEC, ang sinasabi ni Garcia, ang sinasabi ng COMELEC, liable pa naman, pwedeng liable pa naman si Marcoleta, pero na lang, administrative. Kasi hindi na crime ang election offense. Yung hindi pag-declare ng SOSE ay administrative na yan. Na-repeal na daw yung Section 109 ay naamendahan na ng Republic Act. Ayun, sinabi ko kanina. Pero tandaan natin, dito sa mga sinasabi ko, hindi na pang COMELEC ito. Huwag na tayo sa COMELEC. Ombudsman na. Perjury, graft, indirect bribery. Yan. Sinong nagsabi? Si Leila de Lima. Si Leila de Lima, sabi niya, sa BIR, hindi liable si Marcoleta sa BIR kasi ang nagbabayad dapat ng donor's tax, yung donor. Ibig sabihin, sila, Mike Defensor. Sila Mike Defensor ang dapat magbigay ng donor's tax. Ang liable sa pagbibigay ng donor's tax ay ang donor, hindi yung donee. Ang donee kasi recipient, hindi siya. Ang magdi-declare na nagbigay siya ng donation at magbabayad siya ng tax yung donors. Ang linilinaw ko lang,
si Congresswoman Leila de Lima nananawagan ipagpatuloy ang investigasyon kay Marcoleta at kasuhan siya ng ibang kasong pwedeng isampa kahit na may clearance na siya sa COMELEC. Kasi kumbaga pinalibre siya ng COMELEC doon sa election, itong yung section 109 ng Omnibus Election Code. Ang sabi ng COMELEC, hindi na yan crime. Administrative offense na lang yan. Magmumulta lang. Pero sige, pero ang isa namang nagawa doon ni Marcoleta na napalagay siya sa alanganin, bakit nalagay sa alanganin si Marcoleta? Dahil doon sa kaso niya sa COMELEC, ang depensa niya, nag-submit siya ng sagot. Ibig sabihin, yung sagot na inano niya doon, admissible na yon laban sa kanya. Anong sabi niya? Tumanggap talaga siya ng donation. Ang nagbigay sa kanya ng mga donation, sila Mike Defensor at saka yung isang nag-apelyido Viray, saka Espiritu yata. Tinanggap niya yan, mga January yata, 2025, hindi pa daw siya kandidato. Kasi ang kandidato daw, nag-i-start yan pag kampanya na, Peñera Doctrine. So hindi siya liable sa election offense, sabi niya. Pero inamin mo, tumanggap ka pala ng donations. Anong kaso mo? Graft. Tumanggap ka ng donation. Liable din siya sa indirect bribery. Bakit? Sabihin niya pang walang kapalit yon, pero ang indirect bribery, ang definition niyan, kapag opisyal ka ng gobyerno, tumanggap ka ng gift, kahit walang kapalit or agreement or kasunduan. Ano yan? Indirect bribery na yan. So, bakit? Ay, congressman siya nang tinanggap niya yan. Nang tinanggap niya yan, congressman siya sa party list. Kaya sabi ni Laila, liable yan. Ipurso pa rin ang kay Marcoleta. Kasuhan kung dapat kasuhan. Yan. Suportahan natin si Congresswoman Leila de Lima. Kaya tama yan. Ang isa pa, perjury. Perjury, bakit? Nung una, di ba, yung original niyang sose, wala siya doon na dineclare na donation. Pero subscribe and sworn din yun. Tapos ngayon, inaamin niya, tumanggap siya ng donation. O di pa, nagsinungaling ka doon sa una mong, yung original niyang sinubmit na sose. Di ba? Sworn din yun eh. Sinumpaan niya rin yun. O tapos nagsinungaling pala siya doon. Bakit nagsinungaling? Ay di ba ngayon, inaamin niya na tumanggap siya ng donation. Kaya lang, natanggap niya yan January na, hindi pa daw campaign period. Di tumanggap siya ng donations. Nung una, sabi niya hindi. So, perjury yan. So, ulitin natin. Ang mga pwedeng kaso kay Marcoleta, perjury, indirect bribery, graft. Mga kabunyog Kaya kahit pinaligtas siya ni Garcia doon sa COMELEC, doon lang yun sa kaso niya sa COMELEC. Kasi malamang, sabi nga ni Senador Ping Lacson, na pressure ang COMELEC dyan kasi may makapangyarihang ma-influensyang interest group. Alam nyo na kung ano yun, na nagpe-pressure sa COMELEC. Okay, napalusot ni Garcia, pero hindi pa. Marami pa siyang pwedeng kakaharaping problema. Mga kabunyog. Kaya tama si Congresswoman Leila de Lima. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.